So, bakit, sabi nga po, bakit ang mga pastol? Sapagkat sila po ay yung mga tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sino po bang ibang inaasahan natin? Mana natin? Trabaho ba natin? Kayamanan ba natin? Wala tayo naman eh, di ba? Ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos. Kaya po yung mga mahihirap na katulad natin, tayo po ay malapit sa puso ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay nanampalataya na Yesus sa Diyos, ay ayamanin ka ng Diyos. Hindi na material na bagay. Ayaman na makikita po natin. So, ito po ay makikita natin dito na sa verse 10 na Luke chapter 2, makikita pa na po natin doon na ito po ay ibinalita ng una isang anghel ng Diyos. Balik po ito yung sa Luke chapter 2, sa verse 10, ang sabi po doon, verse 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot sa laking kagalakan sa lahat ng tao. So makita po natin dito, it was announced by the angel of God, God's messenger. Pwedeng si Gabriel po ito. Alam mo sino ang angel? Kasi ninyo, alam ko po ba yung mga angel? Kahit ang dulo ng pangalan nila angel. Gabriel, Michael, pag-aaralan natin yung mga susunod na pag-aaralan. Bakit Michael? So dito po maraming si Gabriel. Kasi po si Gabriel po, siya po yung anghel na nagpakita sa pinsan ni Mary, Elizabeth at Zacharias. So nung makita po natin dito, ay nagliwanag ang buong kapaligiran kasi gabi. Wala pang street light doon eh, di ba? Wala pang solar light. Madilim. Pero nandun yung mga pastol. At nagliwanag ang buong kapaligiran dahil sa banal na presensya ng anghel ng Panginoon. So imagine, isang anghel, isa lang eh. Isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag ang buong kapaligiran. It is because ito po ay messenger ng Panginoon. So, ang anghel po ang nagbalita, ang unang mensahe niya ay, do not fear, huwag kayong matakot. Yun po yung unang ano niya, huwag kayong matakot. Kasi marami pong kinakatakutan ng tao, especially kapag andyan ang kabanalan ng Diyos, siyempre tao, makasalanan. By the way, pinaalala ko ako. Nung panahon ko na sa book of Isaiah, si Lucifer po ay isang anghel ng Diyos. Tanging Lucifer ang walang L sa pangalan ng mga anghel ng Panginoon. Si Lucifer po ay kasama ng Diyos. Ang nangyari sa kanya ay bumagsak sa lupa na naging kadahilanan ng kasamaan, ng kasalanan ng lahat ng tao. So dahil sa kasalanan ng tao, ni Eva at ni Adan, tayo po ay naging makasalanan. At hindi po tayo makaharap sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi siya'y banal. Kaya nung nakita ng mga pastol, ang angel of the Lord, hindi natakot.
Marami, nagtago sila. Hindi natin alam. Nagtago sila, kasilo sila. Kasi Diyos na banal at taong makasalanan. At makita po natin dito na ang sabi po, ang unang mensahe, do not give. Huwag matakot. Bakit? Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. May dala siyang magandang balita. Yung anghel. Bakit kailangan ng magandang balita? Kasi po mayroong masamang nangyari. Yun nga po, yung kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Lahat po tayo ay may kasalanan. Walang sino man ang walang kasalanan. Kahit ako, kahit si Pastor, kahit sino po sa atin, lahat po tayo makasalanan. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan po ang katotohanan. That's the reason why ang anghel po ay may dalang magandang balita. Ano po yung magandang balita? Yun po yung ang pagsilang, ang pagtutubos, ang pagkamatay, ang pagkalibing, at muli pagkabuhay ni Jesus. Ayun po ang mensahe ng mabuting balita. Kasi po tayo ay under the curse of sin. That's the reason why we need the gospel. We need the good news. Kailangan natin yun. Hindi, huwag natin pag-uwalang pangalan po yun. Kailangan natin ng gospel sa buhay natin. At makita po natin dito na hindi lamang magandang balita ang dala-dala ng mga anghel, kundi ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao that will bring great joy sa bawat isa po sa atin. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Jesus, kapag siya ay pinapasok mo sa iyong buhay, tayo po ay magkakaroon ng malaking kalagalakan. Yan po ay mahal natin mga Kristyano na hindi mananampalataya. Tayo po ay maraming problema nakangiti. Kahit giniwalayan ng asawa, masaya. Kahit sardinas lang ang nasa napagkainan natin, masaya po tayo. Yun po yung kagalakan na binibigay ng ating Panginoon Jesus. Kung tayo po ay tinanggap po na yung ating siya sa ating buhay. Pero kung wala ka kay Kristo, nakabagabag ang kalalagayan mo. Paparusahan ka sa iyong mga kasalanan. Konting problema lamang, apektado ka na. Iyak ka na. Diba? Depressed ka na. Tuliro ka na. Kasi wala tayong Kristo sa puso. Pero sabi po dito, meron siya magandang balitang dala na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ang kaligtasan po ng Diyos ay inaalok niya sa lahat po ng tao. Most especially sa atin. Walang ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. At sabi po rito ay hindi lamang yun, kundi peace to men, kapayapaan sa lahat ng nilalang. Yun po ay makikita natin sa Luke chapter 2 pa rin, yung mensahe ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sabi dito sa verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinag-aaralan ko po ang buhay ng tao. Ako yung matanda na mukha ng lolo, pero wala pa ako. Ang tao po meron parang kailangan. Hindi lamang physical, kundi emotional. Ang pangailangan ng tao, kailangan natin ng may nagmamahal sa atin at may minamahal tayo. Diba? Yun po yung tao, kailangan ng nagmamahal. At ganoon din po ang tao, kailangan ng tao ay kagalakan.
Kasi maraming mga mayaman, pero wala silang kasiyahan. Wala po silang kagalakan. At isa pa po yung kapayapaan. Payapa tayo na matutulog, di ba? Payapa tayo maaliwalas ang ating kaisipan. Kahit sa gitna ng mga suliranin at problema sa buhay. Naranasan po ba natin? Naranasan po ba natin? Na tayo po ay may pag-ibig ng Diyos, na tayo po ay merong malaking kagalakan, na tayo po ay may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kung naranasan mo yan, sila nagpapatunay lamang na ikaw ay tinanggap mo sa Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso. So, bibilisan ko na po. Ang sabi po ay, ang ipinanganak po daw ay sa verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang ipinanganak po ay tagapagligtas, Kristong Panginoon. Huwag po natin isasantabi yun, yung pagiging Panginoon at tagapagligtas. Kailangan po natin yun. Dinideclare po natin, and the reason why, when we pray, pinagpapray namin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. So, mahalaga po yun. Napagkat yun po ang dahilan ng mensahe ng Pasko ay sinilang ang Kristo, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Yun po ang dahilan. Wala nang iba. Pinanganak ang Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon makita po natin dito ang mga pagtugon sa unang Pasko, verse 15 to 20. Nakinig ang mga angels. Yung sinasabi ng ang mga shepherds, yung mga sinasabi ng angels, pinakinggan nila. Hindi nila binaliwala. Nakinig sila. Pagkakinig nila, sila ay nag-decide na halika kayo. Puntahan natin sila. Sabi na makalis na marami, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayari ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. So, sila po ay tumugod kagad. Binabahagi kay Kristo pagpapasabukan ng bata. Sila po ay tumugon. At sabi po dito sa verse sa verse 16, nagmamadali silang pumunta doon at natagpo nila si Maria Jose at naroon ang sanggol ninyo na kayo sa nagmamadali. Hindi lang sila sumunod, kundi nagmamadali pa. Pag may pinapagawa ang Panginoon, pag may sinasabi ang Panginoon, nakikinig ba tayo? O dead malang? Tayo ba ay sumusunod? Tayo ba ay sakana? Pero sila, hindi. Talagang, they listened, they obeyed, they followed immediately. Talagang ang bilis nila. At sabi nga po doon, hindi lamang yun. Is-realize din nila yung sinabi ng mga angel. Nag-testimony sila, nag-witness sila. Kaya tayo po ay narinig natin na mabuting balita sa ating buhay, dapat ibinabahagi po rin natin yung iba. At tulad ng mga pastor. Alam niyo sino pang pinipisa nila? Si Joseph po sa si Mary. Yung nanay tatay ni Jesus Christ. Nag-witness sila. Ito yung sabi ng angel. Ipapanganak ang tagapagligtas sa Panginoon. At ang sabi ko dito ay ang napakaganda po sa verse 19. Ayan. Yung ipinaleasure ni Mary, ito, sa verse 19.
yung patotoo ng mga pastor. Nakinig siya at sabi doon, tinandaan ni Maria ang mga bagay nito. Si Mary, tingnan ni Jesus Christ in the flesh, pero nung narinig niya, ang tungkol kay Kristo, ang Panginoon, ang tagapagligtas, ay tinandaan niya sa inyong isipan. Nakinig talaga siya. At hindi lang yun. At hindi kanyang pinagkulay-kulayan. Pinagnilay-nilayan. Alam niyo po, sikreto, sabi nga mo sa awang kanta, hindi natin pinag-uusapan yung pwede ng pastor. No, hindi natin pinag-uusapan yun. Pero sabi ko, ang sabi ko ng Bible, sabi nga, wala tayong peka. Pero kung pag nasa isip natin at nasa puso natin si Kristo, araw-araw pasto natin. Amen? Kapag si Jesus ay nasa puso natin, araw-araw pasto. Hindi lamang December 25. Hindi lamang September 1. Araw-araw pasto. At yun yung ginawa ni Mary. Pinagnilay-nilayan niya. Pinapusin na isip niya. At nakita po natin dito, bago po magbukas, ay yung ginawa, yung mga pastor, sa verse 20, last verse, umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng kanilang mga nila. So, ang naging tugon ng mga pastor dito ay sila po ay nagpuri. They were rejoicing. Kaya iba po sa atin, pag nakita mo na pag nagkakantaan na yung pasayo-sayo pag ganyan, talaga nagpupuri yan, di ba? Pero kapag alam mo, nagkakantaan ng mga masaya, baka pakalak mo po. Pero kapag ikaw ay may Kristo sa puso, hindi mo maiwasan na magpuri sa Diyos. Magpupuri ka sa Diyos. Di ba? At hindi lang yun. I-share mo ang mabuting balita sa ibang tao. Katulad ng ginawa ng mga pastor. Ibinahagi nila ang pinabalita nila sa ibang tao ang kanilang narinig at nasaksihan. Narinig ba natin ang mabuting balita ng kaligtasan? Nakarinig na po ba tayo? Tinanggap ko ba natin ang mabuting balita ng kaligtasan? Tanong, ilan po natin binahagi? Dapat ibahagi po natin. Para po sa ating conclusion o aplikasyon, kapag na-encounter natin ang ating Panginoon ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, ito ay magiging daan upang tayo magsayang, nagpupuri, nagpapatotoo sa kadakilaan niya, hindi lamang tuwing Kapaskuhan. Ang unang Pasko po ay nangyari upang magbigay lugod ang purihan sa Diyos Ama at upang iligtas ang mga tao. Yan po ang kadahilanan ng Pasko. Bakit may Pasko? Unang-una, para sa kapurihan ng Diyos. Pangalawa, para sa kaligtasan ng tao. At nung gaya na nakita natin kanina, nung sinilang si Jesus sa Bethlehem, kumakas sila. Nagahanap ng matutuluyan, pero walang nagbukas. Kahit napilitan sila doon sa sabsabay. Kasi naman busy mga tao. Ngayon pong Kapaskuhan. At sabi po sa Revelation so Pahayag 3:20, narito ako nakatayo sa pintuan. Kung dirinig hinuman ang aking tinig at bubuksan ang kanyang puso, ang kanyang pisto, papasok ako
at kakain akong kasayog niya. Ang Panginoon Diyos ko ay patuloy na kumakatok sa puso ko natin. Kung narinig mo ang katok ng Panginoon Diyos, sabi niya, kung sino man ang dirinig ang aking pilit at magbubukas ng kanyang puso, ako ay papasok at makakasama natin siya sa ating buhay. So, ang Panginoon Diyos ay patuloy na kumakatok sa bawat isa sa atin. Ikaw ba ay may panahon para papatugin siya? O katulad ng panahon na yun, wala tayong pagkakataon. Ayaw natin siyang papatugin. So, nais mo, narinig mo ang mensahe ng kaligtasan na tanging kay Jesus lamang ang kaligtasan. Narinig mo, handa mo ba buksan ang iyong puso? Tayo po ba ay nakakasigurado na si Jesus ay pinapasok natin sa ating mga puso? O baka nasa isip lang natin, kailangan papasukin po natin siya. Tayo din manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa unang Pasko na kung saan ikaw na isang Diyos sa katawan ng aming Panginoon Jesus ay pumanaog sa lupa upang maligtas kami mga makasalanan, kami mga tao, at kami po mga makasalanan. At dadalangin nga po namin, Panginoon, na kilalanin namin ang Mesiyas bilang aming Kristo, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas ng aming buhay. Panginoong Jesus, narinig ko po yung tinig. Kung nais mo na papasukin si Kristo, sabihin mo lamang, Jesus, pinapapasok kita sa aking puso. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Magharing ka sa aking buhay. Ganun naman po kasimple. Na manampalataya po tayo na tayo po ay nililisin at iniligtas ng dugo ng ating Panginoon Jesus mula sa ating kasalanan at tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sa unang Pasko na kami nakita po namin ang katibayan ng unang Pasko at ang mga katugunan ng mga tao noong unang Pasko. Nawa po, Panginoon Diyos, dalangin namin na ang tunay na diwa ng Pasko ay sumaamin nawa. Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat po sa unang Pasko. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po. Hello. Sponsor. Sa gabi tayo. Si Kristo ay tumita sa luma'y gabayan sa Diyos ang galing mga pastor ang nagpawinig sa ninyo mundo sa
Magpahingalay ka man ngayon, ang salay di sa iyong na. Manalig sa tagapagligtas, buhay mo'y liligaya. Mga propetang nagsaan, sasapit na rin ang araw. Ang luhan ay magwawaklas dito sa sanlibutan. Kapayapaan ng hirap sa puso'y mapagsiglang. At ang inawit na anghel ay may katuparan na. Pwede Panginoon, thank you, Panginoon. Alright. Magandang gabi ulit sa atin. Maraming salamat po, Pastor Ramir, dahil sa magandang mensahe. Yan, dahil sa mensahe ng pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo Jesus. Kaya meron tayo, Pastor, no? Dahil sa pag-ibig. Kaya tayo nandito dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi kung sa kung ano pa man, di ba? Siyempre, lahat naman tayo kung pag-ibig. Sino po ba yan? Of course, lahat ang pinaka-importante, Panginoon, dahil tayo nandito. At so ngayon, hindi maraming salamat. At so ngayon, damo na po tayo sa cheerful heart. Giving in offering. Okay. Masayang puso, nagbibigay at nag-ahandog. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay nag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay nag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Corinto 9:6-7. Okay, we bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of love. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Doxology, praise. Panginoon, muli po, kami po sa iyo po nagpapasalamat sa gayong magandang loob, Panginoon. At sa opening nito, Panginoon, ang taos-pusong nagbigay, Panginoon, at nagpapasalamat bilang may pag-ibig, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, at din po, Panginoon, ang mga gusto pong magbigay, Panginoon, ang mas higit pa po ay pagpalain po, Panginoon, sa iyong biyaya sa pagmamulita ng trabaho, Panginoon. At sa man punta, Panginoon, magkaroon po ng magandang buhay sa hirap ang ginawa, Panginoon, sapagkat ito ang pag-ibig na kailangan gawin sa upang sa pamamagitan ng pagtitiis. Hindi po, salamat po, Panginoon, sa opening, Panginoon. In Jesus' name, Amen. The announcement.
Worship with silence, no? Welcome visitors. Hi. Pangalan ng Jesus natin. Ayan. Hello. Hello. Hindi lang masang tali. Ano pangalan nila? Aling? Aling. Wow. Aling. At saka si Ira? Wow, wow. Ano niya? Ira. Welcome to the church. Hindi kami na at meron po munting regalo yan. Dahil sana susunod, muli ay makapiling namin kayo dito sapagkat sa piling ng Panginoon ay masaya. So ngayon, yan. Meron pa pabor na darating? Wala. Hindi naman. Sa akin din eh, pala. Bawi na lang daw. Ganun talaga. Okay. Okay, susunod, invite someone to church. Siyempre, kailangan din natin trabawin bilang pag-share na palataya. At hindi din natin iba sa atin yun. Okay. So ngayon sa tao ko ay Bro, hanggang ginawa bro business talaga. Bukas, Children's Minute, Christmas Fellowship. Ano oras po yun? 1 p.m. Yan, iabang muli yung tunay na diwa ng Pasko. At yung mga backup singers. Sabihan mo. Ano ba yun? Choir ba yun o backup singers? Choir. Choir. By the way, yung mga sino mga nakakompleto? Tasak kamay. Mamaya, pipila kayo Reverend Defecto. Pipila kayo. Mamaya. Para lang gusto yun ang nasa po. Masaya noon. Kahit ganito lang. Pero isa pa rin ngayon. Dahil mas naunawan natin ang diwa, mahulugan, ang ng Pasko. Okay? Kaya kahit walang regalo, kaya huwag naman sana, sino walang ayaw ng regalo, di ba gusto ka? Pero pag nasanay ka naman ng regalo, hindi ka naman lulungkot. Kasi sanay ka rin. Parang kung kataan ko. So, dahil pa man, pinaka-dinot na regalo. The greatest gift of all. The greatest gift of all. So, praise be to God. So, let's all stand. And afterwards, coffee fellowship tayo Coffee fellowship. And then, sopas. Ano pa yun, Christmas song pa rin yan. Sopas the boy, sopas Indio. Let's all stand. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord. Dito, this is our last night of our Simpang Gabi. Sa nakaugalian po namin since 2021. Salamat po. Dalangin namin ng Diyos ang susunod na Simpang Gabi namin na mas mag-alap pa ang aming pag-ibig sa iyo, mas mag-unawaan pa namin ang kahulugan, diwa, esensya, importansya ng bakit mayroong Pasko o unang Pasko. Kung saan iyon ang unang sasakripisyo at pagligtas sa sangkatauhan sa sinumang sa inyong pananalig. Salamat po dahil sa unang Pasko ay tunay na iyong pinadaman ang iyong dakilang pag-ibig sa libutan. Kami po ay ninais mo na hindi mapahamak, hindi magkaroon ng walang nanggagulan. Salamat po ang Jesus na sa
ikaw ay buhay ng kailanman. One day, babalik ka. No, we are in the last days. Abangan namin ito, Panginoon. Magmatsyag, magbantay, at patuloy kami naka-anchor sa iyong muling pagbabalik. Puno ng pag-asa at patuloy maglilingkod at lalo na ibabahagi si Kristo sa iba. Lalo sa mga hindi pa mahal pa rin. Ang life ng Diyos, ang LGFC, ay tunay yung Christ-centered, visionary, at nakikisa sa iyong dakilang na yun ng Panginoon. Salamat po, pagpalain mo tingnan mo sa gabi ito, mga ganda, nagpa-awit, nanguna, was designer, ang aming devotional messenger, lahat, ang aming sound and digital ministers. Pagtuloy mo kong pagkaisa itong tugo sa inyong lalayo, ito ang malunod sa amin. Alam mo, sa aming mga bisita, ito ang hindi unang pagpunta nila at hindi ito ang mga simula patuloy na pagkilala sila. Salamat po. At papalahin mo aming corporate fellowship Lord na mga nagbahagi, no? Papalahin sila Panginoon. This does, it is making very happy po natin devotion ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Panginoon, ang pagkaseso Kristo ng ating Panginoon at ang pagkikisa ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Let me show our love for Jesus and Merry Christmas. As the rise ang bawat isa ay nagsipaghandog ng nakilala. At ang bawat isa ay nagsipaghandog at nakilala. bigyan na ang mga masko. Ipapalanso.